Shen Yiru. Mula ngayon, hindi na kita kikilalanin. Jia, sa hinaharap ay magpapasalamat ka sa akin. Tingnan ko kung sinong mangangahas galawin ang anak ko. Tingnan ko kung sinong mangangahas galawin ang anak ko. Papa, sa wakas dumating ka na. Jia. Lagot, paano siya napunta dito? Dapat nasa bahay lang siya. Akala ko pa naman, iniwan mo na ang anak mo, Kuti, at tumakas ka na. CJ, sakto lang ang pagbalik mo. Magpakumbaba kayong mag-ama at humingi ng tawad sa anak ko. Papa, Mama, inagaw na naman niya ang tropeo ko. Bilisan niyo, bawiin niyo para sa akin. Akin yan. Ano ba kayo? Hindi niyo ba narinig ang utos ng prinsipe? Bawiin niyo na. Ruru, tingnan mo ang mga tauhan mong ito. Mga walang silbi. Bakit sila natatakot sa lalaking iyan? Roro, utusan mo na sila. Shen Yiru, paano mo nagawang tratuhin ng ganito si Jia? Dahil, Siyempre, dahil si Zheng Jia ay napatunayang nangopya, matibay ang ebidensya. Nakita mo ba, ang kilalang Professor Zhao ay nandito rin para magpatunay. Gusto niyo pa bang magkaila hanggang sa huli? Mahigpit naming tinututulan ang ganitong kaugalian ng pangungopya. Sa katwiran at dahilan, ang tropeo na ito ay dapat mapunta sa akin. Kamag-anak na si Chen Ryu. Kamag-anak. Sila ba talaga ay anong klaseng kamag-anak mo? Bakit hindi mo ngayon sa harap ng lahat ipaliwanag ng malinaw kung sino talaga ang mga taong nasa entablado? Zheng Yuming, bukod sa pagiging strikto, ay napakasunurin sa akin. Lahat ng bagay ay ang pinakamaganda. Basta't malampasan ko lang ang pagsubok na ito. Hahanap ako ng dahilan para suyuin siya. Siguradong patatawarin niya ako, sigurado. Sina Chen Tzu at Chen Ryu ay aking pamilya. Napakahalaga nila sa akin. Hindi na kailangan ng maraming paliwanag. CJ, napakagandang sinabi. Ako ay tagalabas. Mukhang naiintindihan na ako ni Zheng Yuming. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa kapakanan ng aking anak. Vice Principal Wang, ang gulong ito ay dapat nang matapos. Ituloy ang pag-award. Bilang kinatawa ng Yunding Group, iginagawad ko ang special grand prize na ito kay Chen Ryu. Siege Boss Shen. Umalis ka. Mama. Wala kang karapatang hawakan ang anak ko. Napakayabang niya. Humanap ka ng taong pagsasabihan siya. Pagbigyan mo ako. Umuwi na tayo. Pag-uwi ko ay ipapaliwanag ko kay Jia. Iwi mo muna si Jia, pwede ba? Shen Yiru. Ngayon ko lang naintindihan na ikaw pala ay isang taong baluktot ang katwiran at walang hiya. Sa dinami-dami ng taon na kasama kita sa ating tahanan, talagang nandidiri ako. Siya at si Boss Shen ay magkasama sa iisang kama. Sino ba talaga ang asawa ni Boss Shen? Pero kung titingnang mabuti, magkamukha sina Zheng Jia at Boss Shen. Anong sinabi mo, Ginang Shen? Sinabi kong baluktot ang iyong katwiran. Walang hiya. At nandidiri ako. Tumahimik ka, kinakausap ko ang papa mo. Wala kang karapatang sumabat. Shen Yiru, anong sinabi niya kanina? Magkasama sa iisang kama. Hindi ba sinabi mo sa akin na ang asawa mo ay nasa ibang bansa? Ipaliwanag mo sa akin, ano talaga ang relasyon niyo sa kanya? Shen Yiru, sabihin mo sa kanila kung sino talaga ako. Ang aking asawa, ang tagapangulo ng Yunding Group. Diyos ko, siya pala talaga ang asawa ni Boss Shen. Kung ganoon ang mag-amang Chen ay mga impostor. Siya ang tagapangulo ng Yunding. Siya rin ang pinakamayaman. Kung ganoon, peke si Shen Yiru. Impossible. Bakit ka pumunta?
Para ipahiya ako. Masaya ka na ba? Bakit ako pumunta? Hindi ako pumunta ngayon. Hindi ko maisip kung ikaw at ang iyong kasama, pati na ang batang kasama mo, ay kung paano niyo apihin si Jiajia. Yuming, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Pwede akong magpaliwanag. Magpaliwanag na nagpanggap kang mayaman at ginamit ang pera ng pamilya Zeng para suportahan ang mga kuti na ito o ipaliwanag ang tungkol sa ghost na iyon. Ang dapat mong ipaliwanag ay, bakit pinabayaan mo ang sarili mong anak at itinuring na parang kayamanan ang anak ng iba? Shenjiro, may puso ka pa ba? Zeng Yuming, sino ka ba sa akala mo? Ang hindi minamahal ang siyang. Kahit na kami ni Yueyu ay walang opisyal na katayuan. Pero mahal kami ni Ruru. Nararapat lang na suportahan niya kami. Ikaw ang sumisira sa aming pamilya. Ang pera ng mama ko ay gagastusin niya kung paano niya gusto. Wala kang pakialam. Ang pera ng mama mo. Chen Yueyu, gumising ka. Matagal ko nang sinabi na ang tunay na mayaman ay ang papa ko. Zeng Yuming. Impossible. Impossible. Mama, magsabi ka ng kahit ano. Abat si Zeng Yuming pala ang tunay na Diyos. Ang mag-amang Chen ay mga impostor pala. Si Shenjiro pala ay umaasa sa kanyang asawa. At napakayabang pa niya. Nasabihing siya ang pinakamayaman at nangahas pang maghanap ng iba. Yuming, Jiajia, nagkamali ako. Kasalanan nilang lahat. Sa puntong ito, ikaw pa ang naging biktima. Yuming, si Chen Yueyu ay hindi ko tunay na anak. Nakita kong kababayan ko sila. At naawa ako dahil wala siyang ina. Kaya hinayaan ko siyang tawagin akong mama. Wala akong relasyon sa kanila. Wala akong kasalanan. Yuming, maniwala ka sa akin. Alam kong nagkamali ako. Ang dapat mong hinga ng tawad ay si Jiajia. Jiajia, patawarin mo na si Mama sa pagkakataong ito. Pwede ba? Pakiusapan mo si Papa para sa akin. Matagal ko nang sinabi sa iyo. Wala na akong kaugnayan sa iyo. Mama, anong nangyayari sa iyo? Pababayaan mo na ba kami ni Papa? Ruru, ano bang pinagsasabi mo? Ikaw at ang anak mo tumahimik kayo. Kung ayaw niyong magkaproblema, sumunod kayo. Ano ba? Chen Xu, Chen Yueyu. Ako si Shenjiro ay talagang naging bulag. At nalinlang ninyo. Mula ngayon, putol na ang ugnayan natin. Wala nang kaugnayan. Sa hinaharap, huwag niyo nang gamitin ang pangalan ko sa panloloko. Yuming, pinutol ko na ang ugnayan ko sa kanila. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Sa pagkakataong ito, pwede ba? Dahil ako ang tunay na ina ni Jiajia. Patawarin mo na ako. Sa hinaharap, buong puso akong maglilingkod sa inyong mag-ama. Aba, ngayon mo lang naisipang makipaghiwalay. Huli na imposibleng patawarin siya ni Boss Zeng. Napakalaking kahihiyan ang ginawa niya. Kahit sinong lalaki ay hindi ito matatanggap. Ang pinakamayaman ay lalong hindi magiging marupok. Sige, Shenjiro. Pinapatawad na kita. Talaga salamat, Yuming. Alam kong ikaw. Pero may kondisyon ako. Una, ipaliwanag mo sa publiko lahat ng ginawa ninyo ni Chen Xu at Chen Yueyu na hindi maganda. Pangalawa, sa lahat ng ginawa mo kay Jiajia ngayon, magpakumbaba ka at humingi ng tawad sa kanya. Yuming, ako ang ina ni Jiajia. Paano ako magpapakumbaba sa kanya? Zeng Yuming, kahit ikaw pa ang pinakamayaman. Sinasabi ko sa iyo, totoo ang pangungopya ni Zeng Jiajia. Isang otoridad na eksperto ang personal na nagpapatunay. Matibay ang ebidensya. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo karapat-dapat makuha ang premyo na ito. At lalong hindi ka karapat-dapat makapasok sa Harvard. Yuming, tama rin naman si Chen Xu. Si Professor Zhao ay isang otoridad. Jiajia, kalimutan mo na lang. Isang slot lang naman iyon. Ako at ang papa mo ay kayang ipadala ka sa mas magandang eskwelahan sa ibang bansa. Di ako nangopya. Itong Nirvana Z, ito ay kalahating taon kong pinaghirapan at ilang gabing pinagpuyatan. Bawat linya ng code ay ako ang gumawa.
Ito ang aking pinaghirapan. Bakit mo sinasabing nangopya ako? Paninirang puri. Ang sariling kaklase ni Guro Li Wanxing, isang eksperto mula sa Harvard, ay personal na nagpapatunay na nangopya ka. Paano ka pa magpapalusot? Sinungaling. Zheng Jiajia, talagang kapareho ka ng iyong ama. Walang hiya. Pananagutan ko ang aking sinabi. Zheng Jiajia, tiyak na nangopya ka. Talagang naniniwala ka. CJ, pagdating ni Guro Li, magharap-harap tayo at malalaman ang katotohanan. Batang babae. Sinungaling at hindi man lang nag-isip. Sino ba ang kaklase kong iyon? Ang kanyang mahalagang oras. Paano naman siya mapupunta sa lungsod ng Hai? Isang maliit na lugar na ito. Nananaginip ka ng gising. Sinungaling ka, peke ka. Alam ng lahat ng naririto ngayon na ang pinakabatang doctoral advisor ng Harvard University, siguro Li Wanxing ay personal na darating para sa nanalong kalahok na igawad ang acceptance letter. Sinasabi mong ikaw ang kanyang kaklase. Ako. Isang napakahalagang bagay. Paano mo hindi nalaman nga inanusyo rin ng opisyal na personal na darating si Li Wanxing para mag-award. Nga, pumunta ako dito para makita ang karisma niya. Kaya ako pumunta. Bilang kanyang kaklase, paano niya hindi nalaman? May mali, siguradong may mali sa taong ito. Paano ko hindi malalaman? Ito. Ngayon ay masama ang panahon. Maraming flight ang na-delay na. Ang sa kaklase ko ay na-delay din. Hindi na siya darating. Kaya inutusan niya akong maging kinatawan niya. Ano, may problema ba? Na-delay ang flight. Napakaswerte naman, Professor Zhao. Sasabihin ko sa iyo, ang tagapayo ng aking proyekto ay siguro Li Wanxing. Kakatawag lang niya sa aking ama, sa telepono. Sabi ni Guro Li, na-delay lang ng kaunti ang kanyang flight. At nakalapag na sa paliparan ng lungsod ng Hai, at papunta na dito. At malapit nang dumating, impossible. Ang kaklase ko ay may isang patakaran. Hindi siya kailanman tumatanggap ng mga estudyante mula sa ibang bansa, lalo na ang tulad mo. Tingnan mong mabuti. Ito ay mula sa Harvard University, isang espesyal na commemorative pin. Sa likod ay ang personal na pirma ni Guro Li Wanxing. Ako ang kanyang tanging pre-admitted na estudyante. Ikaw na sinasabing kanyang kaklase. Paanong hindi mo nakilala ang kanyang pirma? Ano ang ibig sabihin ng pin na iyan? Zheng Jiajia, bukod sa pangungopya, ay napakasama pa ng iyong pagkatao. Sa puntong ito, ikaw pa rin ay nanggugulo at nagsisinungaling. Ang ganitong pin ay 900 at 99 lang. Ilan ang gusto mo? At saka, sino ba si Li Wanxing? Isang internasyonal na personalidad. Huwag mong isipin na dahil may pera ang iyong ama, ay iniisip mo na, mabibili mo na ang buong mundo. Kahit anong kasinungalingan ay kaya mong sabihin. Tama ang sinabi niya. Huwag mong isipin na mayaman ka, ay pwede mo nang gawin ang lahat. Wala na bang academic integrity? Sinungaling. Talagang ipinapahiya mo ang aming St. John's. Nga. Napakaswerte naman, Zheng Jiajia. Mayroon din ako nito. Parehong-pareho. Kung ganoon, ayon sa iyong lohika, ako rin ay estudyante ni Guro Li Wanxing na kanyang personal na tinuruan. Napakabilis ng karma. Magaling Ginoong Chen. Zheng Yuming. Akala mo ba dahil may pera ka, ay pwede ka nang maging abusado at hayaan ang iyong anak na mandaya? Nang mabunyag na ng lahat, ay patuloy pa ring nagkakaila. Akala mo ba dahil may pera ka, ay pwede mo nang baliwalain ang dangal ng akademya? Jiajia, tama na. Makinig ka kay mama. Ang papa mo ay mayaman. Lahat ng gusto mo ay makukuha mo. Kung magpapatuloy ka pa, mapapahiya ang papa mo. Magbigay ka na. Bigay mo na ang tropeo na ito kay Chen Yu. Shen Yiru. Wala kang karapatang pagsabihan ako.
Wala kang karapatan. Yuming, tingnan mo si Jiajia. Paano niya ako sinasagot bilang ina? Hindi mo man lang siya sawayin. Tama ang sinabi niya. Sa lahat ng ginawa mo kay Jiajia, matagal nang wala kang karapatan. Napagsabihan siya. Mula ngayon, lumayo ka sa anak ko. Umalis ka. Sige, ikaw na Zheng Yuming. Magkasundo kayong mag-ama. Hindi ko na kaya. Ayoko na, sige. Ang mag-amang ito ay hindi nakikinig sa pakiusap. Hindi. Kung mananatili ako dito, ay magpapahirap lang ako sa sarili ko. Mas mabuti pang umalis na lang ako. Hindi, Papa. Bakit umalis si Mama? Pababayaan na ba niya tayo? Mga guro, mga magulang, ang pangungopia ni Zheng Jiajia ay kinumpirma ni Professor Zhao, isang otoridad na eksperto. Matibay ang ebidensya. Kahit na si Zheng Yuming ang pinakamayaman, kaya na ba niyang pagtakpan ang ganitong uri ng academic fraud para sa mga batang kalahok? Patas ba iyon? Para sa aming mga magulang, patas ba iyon? Hindi patas. Ano ang espesyal sa pagiging mayaman? I-expose siya. Kunin niyo ang inyong mga telepono at kunan siya. Dapat siyang i-expose para makita ng lahat. Ang kanyang pagiging sakim. I'll boycott ang Yunding Group. Dapat parusahan ang academic fraud. Suportahan si Professor Zhao. Zheng Jiajia, hindi ka nagsisisi. Ngayon din sa komite ng pagsusuri, ay personal kong ire-report ang iyong panggopya at pipigilan ang iyong karera sa pananaliksik. Napakalakas ng loob. Tingnan ko kung sino talaga ang mga ngahas na hadlangan ang kinabukasan ng aking estudyante.